Sa araw-araw mong buhay, paano ka tumutugon sa pinakamahalagang utos ng Diyos na ibigin siya ng buong mong pagkatao at ang kapwa gaya ng sarili? Magandang araw ng Biyernes sa 3 linggo ng Kwaresma. Kumusta po kayo? Kumusta ang pagsabuhay mo ng iyong pananampalataya ngayong panahon ng Kwaresma? Naway, nakatutugon tayo sa panawagan ng Diyos na ibigin siya ng higit sa lahat at ang ating kapwa gaya ng sarili. Hilingin natin ang tulong at paggabay ng banal na Espiritu na makatugon tayo sa panawagang ito. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita. May isang guro ng batas na nakarinig sa pagtatalo ni Jesus at ng mga Saduseo. Nang mapansin niyang tama ang sagot ni Jesus sa mga Saduseo, lumapit siya at nagtanong kay Jesus, "Ano ang una sa lahat ng utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang una, makinig nawa, o Israel. Iisa lang ang Panginoon nating Diyos at mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. At pangalawa naman ito, mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang utos na mas mahalaga pa sa mga ito." Kaya sinabi ng guro ng batas, "Mabuti, guro. Totoo sinabi mong isa siya at wala na maliban sa kanya. At ang mahalin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At mahalin din ang kapwa gaya ng sarili ay mas mahalaga kaysa mga sinunog na handog at mga alay." Nakita ni Jesus na tama ang sinabi nito, kaya sinabi niya, "Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos." At wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Madaling sabihin po pero mahirap gawin. Paano nga ba ang magmahal ng buong puso, isip at lakas? Bakit napakahirap para sa karamihan ang gawin ito? Samantalang buo naman at kahit sa umpisa ay minahal na tayo ng Diyos. Hindi natin maitatanggi na may kanya-kanya tayong karanasan sa buhay, lalo't masasakit na sanhi ng pagkadurog ng ating puso at pagkatao. Nasa kalaunan, nawawalan na tayo ng pag-asa at paniniwala sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos. At dahil sa mga karanasang ito, nakakalimutan natin ang sukdulang ginawa ng Diyos dahil sa sobrang pagmamahal sa atin. Kung hahayaan nating mas maghari sa puso natin ang negatibong epekto ng mga masasakit na karanasang ito, mahirap ding mahalin ang ating kapwa at sarili. Hindi rin ibig sabihin na kailangang buo at wala na tayong peklat ng mga sugat ng karanasang ito. Ang importante, hindi tayo natitinag sa pananampalatayang may Diyos tayong nagmamahal, naghirap at nagligtas sa atin. Kapanalig, kung iisipin, mahirap talagang gawin ang magmahal ng buong puso, isip at lakas. Pero kung matibay ang pananampalataya natin sa Diyos na tanging makakapagpabago ng ating puso, kahit tumigas na ito, walang imposible. Hayaan lang natin ang grasya ng Espiritu Santo na muli tayong buuin at buksan ang ating mga puso sa pagmamahal sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating sarili. Sa panahong ito ng Kwaresma, isa ito sa hilingin natin sa mapagmahal nating Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, hilumin po ninyo ang mga sugat at sakit na nagiging hadlang sa aming magmahal ng lubos, sa aming pagninilay sa hirap na dinanas mo para sa amin. Huwag po sana naming sayangin ang pagkakataong mabuksan muli ang aming mga puso, nang sa gayon ay maging bukas kami na mahalin ka at ang aming kapwa. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter,
TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.